Ayan, 5 minutes. Nandun na tayo sa Shishinita. Shishinita. Ayan. Ayan. Nasa Shishinita na tayo. Maglalakad na lang daw tayo. Para ito yung pinaka-entrada nila. Ala, ang dami pala nilang ano dito, mga turista. Oh, ayan oh. Lahat ng mga bus na yan, tourist bus yan. Nag-offer sila ng mga tour sa mga turista. Listo. And remember, recuerda, we're going to give you a Ayun oh, ang daming mga tinda oh. Kasi madaming turista talaga. Tingin yung bus oh. Hindi lang 10 bus yung nandito. So marami mga nagtitinda rito. Marami silang mga nagtitinda ng souvenir kasi marami yung mga turista. Daming turista oh. Hindi lang 10 bus na malalaki yung nakita ko. Dami oh yan, mga turista lahat yan oh. Hola, sombreros amigos, viseras, Thank you. Bag? not even there yet. Ang daming tao oh. Yan, mga turista lahat yan oh. Ang dami no. Ayun pa yun oh, yan. Po, ayan oh, ang dami oh. Yan, mga turista lahat yan, non-stop. Kasi yung pupuntahan natin, yung Chichén Itzá, ano siya, kasama siya sa 7 Wonders of the World. Oh, isipin mo sa 7 Wonders of the World. Isa ito, itong Shishinita. Kasi daw ano, kaya daw siya nasama sa 7 Wonders of the World kahit simple lang siya. Kasi ano daw, yung meron siyang equinox, yung design daw niya na parang napakatalino daw na nag-design ng ano na yun, architecture noong unang panahon. May ano daw siya, may relation siya sa mga buwan, yung moon, full moon, ganyan, kung kailan nagpo-full moon, ilang araw ang ganito, babae, pang lalaki, lunar, kung ano-ano pa mga explanation na tamang-tama nga naman siya. Ay naku, napakainit, sobrang init, napakainit. Sobra, pinapapabuisan tayo. Yan, hinaantay pa namin yung tour guide namin. Tapos yung doon, mga isang grupo uli yun, tour guide din. Yan, mga dami mga anong sidewalk vendor oh. Marami mga nagtitinda, souvenir. Nagbebenta yung mga ano dito, pwede kang magbayad ng US dollar. Tinatanggap nila yung US dollar. Kaya lang, alam niyo ba na ang tinda nila dito mas mahal pa sa tinda nila sa Canada. Yung mosquito repellent nila tsaka yung sunscreen, doble ang presyo sa Canada. Yung $11 sa Canada, dito $22 talaga yung katumbas. Ganun sila kamahal. Pero magaganda yung mga souvenir nila, talagang handmade. Yan, kabi-kabila yung mga nagtitinda ng souvenirs. Ang gaganda, oh. Mga damit, oh. Brasil. Papahuli tayo sa mga kasama natin. Pinabukalan nila akong mag-vlog. Mag-enjoy daw ako.
Ayan. Nag-enjoy naman ako ah. Sa totoo lang. Double purpose, di ba? Nakakapag-vlog ako. Nag-enjoy pa ako. Ayan. Ayun na. Ayan, malapit na tayo. Ayan, souvenirs na naman uli yung mga benta nila. Oh. Daming turista, no? Ayan, oh. Turista lahat ng mga yan. Ayun. Malaki pala siya in person. Wow, it's actually big in person. Mas malaki pala siya sa ano, sa person. Kala ko maliit lang siya sa picture. Ayan, oh. Grupo NS. You hear it? Oh, yeah. You hearing? Okay, I clap my hand, use 3 times. Listen, please. Yeah. Follow me. Oh, paano daw? Paano ko ano? Ayun, may nag-e-echo. Vamos in the shade. Di ko alam echo, parang sound ng ibon. Kasi dinisign daw to na ano, yung bilang ng mga steps, may ano daw lahat yan, may purpose lahat yan. Kaya pag nagka-clap ka dun sa front niya, may nag-e-echo parang sound ng ibon. Imbis na palakpak yung echo, ang sound niya sound ng ibon. And dami mga tour guide, oh. Naka-tour guide. He says the clapping hand hits the wall. Ayan pa yung temple, ayun pa, ang dami pa, ayun oh. So yan pala, bago ko makalimutan, hindi pala yung mga pyramid. Yan ay mga temple daw. Holy place daw sila, hindi sila pyramid. Tapos yung pinakaunang ano daw na holy temple na ganyan sa Guatemala makikita. Pangalawa lang ito na binild at ito ay binild noong 15th century. Tapos ayan pa oh. Ayan pa, tapos ayun, yung pala parang pang sport. Noong time nila dyan daw sila naglalaro. Yung mga Mayan. Pag daw ikaw ay nanalo noon, isasacrifice mo daw yung buhay mo. Dito daw sila human sacrifice. Ito daw temple na to. Ayan, dito daw sila nagkakaroon ng human sacrifice sa lugar na to. Itong temple na to. You see the tank outside split like a serpent? Yes. On the how you say, on the claw? On the claw it's holding something like a head. That means like a heart. You see here? Yes, this is the feather. This is the eagle. Against the eagle, guys, in the other side, look at the face. It looks like a jaguar, yes or no? Yeah. Yes. Yes, that's the jaguar. Yes, on the claw, the heart offering. Yeah. Ayan oh. Yan, temple yung mga yan. Hindi yan mga pyramid. Tignan nyo yung bakod oh. Parang bakod, di ba? So, ano to, part pa rin ng temple. Tapos yung mga disenyo, mga bungo oh. Yung drawing bungo, ayan. Para siyang skull. Ang dami mga sidewalk vendor oh. Ayan. Ito daw itong area na to, sa sports daw nila ginagamit. Diyan daw sila nagkakaroon ng palaro, sport. Kapag daw, kung sino man daw yung nanalo, pag nanalo ha, hindi natalo, kung sino man daw yung nanalo, isasacrifice yung buhay as an honoring, parang honor, para daw sila pag nag-reborn sila, or pagdating na araw magiging panibagong buhay sila raw ay magiging gods. Yun ang paniniwala nila ng mga Mayan. So, tapos pala yung mga Mayan, nauna pala sila sa mga Aztec. Nung panahon daw na 15th century, ang namumuhay daw dito ay 25,000 Mayan. So, malaki-laki rin yung populasyon nila. Ayan pa pala, oh, laki.
Dito daw ginagawa yung sport nila. Yan, diyan daw sila nagkakaroon ng sport. Ito yung sports field nila. Ayan o. So, ayan pa o, may ano pa doon. Ang laki pala nito. Tapos yung paligid niya, ayan o. Ayan pa yung ruins o, parang halos siraan na, no? Ayan, Mayans. Ayan, gawa yan ng mga Mayans. Tapos, nung 18th century yata, nag-start na mag-overtake yung mga Aztec. Parang nag-bow down, parang sumuko ng kaunti yung mga Mayan. Pinagbigyan na yung mga Aztec na mamuno. But this bouncing, the original ball used the Mayans to play the game back in the ancient time, guys. It's with about 12 wood, okay? The other 6 player guys, they were running on the platform, I mean on the ground. 6 on the other side. If the captain, he can use the hand with the wood racket. Which part of the Mayan? Nag-explain siya sa amin ng history dito. Isa siyang Mayan. So, ito pala yung sports arena nila. Nakikita niyo yung mga hole doon, yung maliliit, dalawa yan. Parang basketball, no? Isang shoot lang ang kailangan ng mga naglalaro dyan. Kung sinong unang makashoot na team, sila yung mananalo. Bali, ang labanan daw dito ng mga Mayan, 7 katao versus 7 katao. Tapos kung sino yung unang makashoot ng bola dun sa isang butas na yon, either one of that, sila ang mananalo. At kung sino ang mananalo, pupugutan ng ulo. Ganun pala yung mga Mayan noon. Tapos, bawal daw mahawa yung bola daw, 12 pounds ang bigat. Yan, bawal daw mahawakan. Pag hinawakan mo ng kamay, puputulin yung kamay mo. Pag hinawakan mo sa paa, na-touch mo ng paa mo, puputulin din yung paa mo. Ganun pala. Tapos yung ulo ng nanalo, pagkaputol, i-display daw doon, parang trophy, doon sa pinaka-altar. Tapos ang nanonood daw during naglalaro sila, yung shaman. Parang yung pare yung shaman eh. Tapos yung hari nila, yung pinaka-pinuno, tsaka yung mga tao. So kakaiba, no? So ito yung parang pinaka-sports arena ng mga Mayan noong unang panahon, 15th century ago. Dami kong natutunan. Yan. Tapos daw nung ma-discover tong place na to, isang geologist, 700 total bones, human bones daw ang nakita. Mostly babies, bones ng mga babies. Tapos yung 30% yata babae, 20% lang ang bones ng lalaki. Ayan daw yung bolang ginagamit nila sa game. Okay. Muy bien, guys. Yeah, this is the ball. Look at. Oh, nagbabounce pala kahit 12 pounds. Yes, original ball. Yes. Give it to my friend. Okay. That's the original ball, guys. Oh, yun daw yung original ball na ginagamit sa mga games. Diyan yung mga washroom nila. Ayan. Diyan. Tapos may mga washroom naman. Ayun yung Chichen Itza. Chichen Itza. Ayun. Yan, ang dami mga vendors. So, ang dami mga nagtitinda. Asan kayong kasama ko? $9 daw yung $9 yung nila, buko juice. Yung buko na yung nasa buko pa, tapos napakaliit na buko pa. Tapos yung tubig nila dito almost $3. Mas mahal pa mas mahal pa sa Canada yung tinda nila dito. Ayan. So, ito mag-experiment kami ni Mr. Manood kayo. Kasi kanina may tour guide, binabawalan ako mga anak ko. Nay, stop, balaging, sabi sa akin ng mga anak ko. Ngayon, umuwi kami mag-asawa, makikita na lang kami doon. Total adult na yung mga anak ko. So, sabi ko kay Mr., kuhanan niya ako ng video. Ito. Ang unang explanation sa amin dito sa Chichen Itza, hindi daw to pyramid. Hindi daw ito mga pyramid, bagkus sila ay mga temple. Holy place daw sila. Tapos yung pinakatuktok niyan, yun doon, may isang step pa daw diyan papasok. Temple daw yan, offering temple. Sa loob meron silang pinakita na parang maliit na table na parang may head, parang head ng hayop or dragon, kung ano man. Na meron silang offering table doon kung saan nag-o-offer sila ng blood, human blood. Tapos yung step na yan daw, pag binilang mo yung step ng tao, yung parang pagtao, di ba? Ano daw yan? Plus yung step pa sa loob na isa,
365 daw yan. Equivalent ng 365 days sa loob ng isang taon. Ito daw, temple na to, dinisign siya, nakabase siya sa sunlight, sunset, sunrise, lunar at saka solar daw. May relation siya sa moon at saka sa sun, sunrise, sunset. Tapos, yung baitang na malaki yan, siyam daw yan. 2, 4, 6, siyam daw yan. Related daw yan sa siyam na butas ng tao. Yun ay 2 mata, 2 ilong, 4 na butas yun, di ba? Bibig, butas yun, 5. Tenga, 2, 7. Tapos, isa sa, ano natin, yung saan tayo umihihi, tsaka sa puwet, kung saan tayo tumatae. 7, siyam na butas daw, yun ang nagsisimbolize. Tapos, yung ano daw na yan, napakaliit daw ng step na yan. Hindi daw siya maluwag, makitid na makitid. Tapos, pag daw inaakyat yan, during the time na nag-offer sila nung panahon ng mga Mayan, pag daw yan inakyat yan, naakyat ng mga nag-offer ng sacrifice, shaman, parang, kung di ako nagkakamali, shaman ang tawag nila, parang yung priest nila, yung pinakapare. Inaakyat daw yan, hindi naman straight, yung aakyat ng straight, hindi daw. Paano daw, pagiwang-giwang, yung parang parang snake style daw, kasi ang snake daw is one of the gods of the Mayan. O di ba, ang dami nating natutunan. Tapos ngayon, pag pumalakpak ka para dyan sa harap niyan, dahil nga yung maganda yung pagkakadesign niya, talagang ano siya, related daw siya sa equinox. Ano daw yan, meron siyang parang magic pero hindi magic. Talagang pag pumalakpak ako dyan, may echo siya doon. Ang echo niya parang ibon. Sound ng ibon na sumasagot. Pero hindi ibon. Nakakapagtaka lang pero talagang ganun daw ang lumilitaw na Subukin natin na. Yan. Mabi dyan eh. Meron ba? Kenny ko. Dito ba? Dito ba? Ayun! O, ba't meron siya? Dapat itong distance mo. So, uulitin ko mga kabalen, mga kabayan. Akala ko pyramid din yan. Hindi pala siya pyramid. Temple pala siya. Holy place daw siya. Diyan daw nagkakaroon ng sacrifice ng human blood nung panahon ng mga Mayan. At ito daw ay ginawa noong 15th century. Tapos, eto pa. Alam nyo ba na yan kulay pula dati. Dati daw kinukulayan yan. Talagang maganda-maganda raw ang pagkakadesign yan. Kulay pula. Red daw ang kulay niyan noong 15th century. Kumupas na lang yung kulay. Ayan dami mga nagtitinda ng souvenir T-shirt, pang display. Mahal. Mga $20 US dollar. Ay ati. $20 US dollar tsaka $1 souvenir, friend. $1. Which one? Amigo, this way 2 for $1. 2 piece for $1. 2 for $1. Good price, see? Sige na. Ano ito? Hindi na mag-sacrifice. Hindi. So yan naman daw, temple din yan, pero parang pinakaano na yan. Doon daw yung business area. Yung time na raw na parang time ng mga Mayan, meron na rin sila mga parang sa business related sa mga ano bang tawag doon, yung sa atin iba business yung para mga nagtitinda, bilihan, ganyan, parang yan daw area na yan, yung mga building na yan. Daming mga magagandang souvenir, iba-ibang klase. Ikaw na ang magsasawa. Ang gaganda. Ayun mula keychain. Pasyalan natin yung business area ng panahon ng mga Mayan. Ayan, ang dami mga nagtitinda ng souvenir Ang gaganda, parang kumot yun Ayan. So ito daw yung business area. Yung kung saan nangyayari yung mga kalakalan o negosyo ng mga Mayan. So meron din daw silang currency nung panahon nila. Usually daw ang currency nila, alam niyo yung mga kakao. Depende daw sa pinanggalingan mong lugar. Usually daw kakao ang currency nila. Minsan meron pa silang binanggit na parang oil. Tapos yung iba naman salt.
Iba-iba yung mga ginagamit ng currency. Parang parang ano lang pagkakaintindi ko parang barter din eh. Kasi yung ginagamit nila, imagine kakao, asin, o oil. Parang nagpapalitan ng produkto ganun. So ito daw yung business area nila, yan. Kaya daw itinayo yan, diyan nangyayari yung mga bilihan, pamilihan, at negosyo ng mga Mayan. At meron silang currency. Yun nga lang, hindi pera, kundi parang mga pagkain, ganyan, o mga bato, ganyan. Kung ano-ano pang mga currency, pero hindi siya in the form of money. Ayun yung mga tinitinda nila, ang maganda, no? Ah. Gracias. Thank you. Ayan, bumili tayo. Nakabili tayo ng pandakdak ba ng bawang yun? $20 din ha. Parang souvenir ko na lang. Ayun o, ang dami nilang tinda oh. Ang kaganda. Uy, wood Noldo. Ang ganda oh. Wood. Ito yung games nila Noldo. Ito yung games. Ball game. Yeah, the ball game, right? Yes. Cedarwood. How much? You have pesos or dollar? So ayan. Yan yung pinaka-business area ng mga Mayans. Ayan, tuloy-tuloy pa yan hanggang dun. Ang galing. Alam nyo ba na yung mga step nila, yung mga hagdan nila, napakakitid. Hindi mo man ng tuwid yung paa mo. May step ng tuwid. Ayun o, mga nagbibenta uli ng mga souvenirs. Yun yung mga hanap buhay nila ng mga dito, ng mga locals. Yan ang hanap buhay nila. Kasi nga naman, daan-daan yung mga pumapasok na turista rito araw-araw. Kaya pinagkakakitaan nila. Bibili sana ako ng mga wood carving nila. Kaya lang alam niyo kung magkano. $150 daw. Kasi lot of work daw yun. Totoo naman, lot of work talaga kasi kinakarve pa nila. Nagliligpit na sila oh. Siguro malapit na magsara kaya nagliligpit na sila. Ito naman daw, ayon sa tourist guide namin, in-explain niya. Itong structure na to, para siya sa dito daw inaakit yung mga bagong silang na bata nung panahon ng mga Mayan. 15th century hanggang 18th century, dito daw inaakit yung mga bagong silang na bata na usually parang tuwing sinilang sila nung kabilugan ng buwan, parang ganon. Tapos daw, iniipit yung ulo nila dito para lagyan ng shape, parang pahaba or palapad. Kung hindi pahaba, palapad, iniipit. Ngayon, yung ibang mga bata, hindi nakakasurvive doon. Nagkakaroon sila ng crack sa skull nila, namamatay. So, yun ang reason kung bakit nung ma-discover ang place na to, itong place na to, parang may matubig ito na ma-discover eh. Tapos, na-discover nila na 700 total human bones ang nakita rito. May gitna 50% yata. May gitna 50% mga skeleton ng mga bata. Yun nga, mga namatay yata dahil sa iniipit yung mga ulo nito para magkaroon ng shape. Basta meron silang purpose doon. Tapos ngayon, yung more than 30% yata sa babae. Tapos yung 20% konti lang sa lalaki. Tapos in-explain nila paano daw nila nalaman na babae o lalaki yung skeleton. Kasi daw yung mga skeleton ng mga lalaki, mga Mayan, matitibay daw. Pero yung mga skeleton ng mga babae, mas marupok kaysa sa mga skeleton ng mga lalaki. Ito naman, dito daw ginagawa yung human sacrifice. Pero nung daw 15th century, yung mga Mayan daw, nagkakaroon ng blood sacrifice dito. Pero hindi daw sila pumapatay ng mga bata, babae o tao. Ang ginagawa nilang human sacrifice or blood sacrifice pala, yung kumukuha daw sila ng dugo. Halimbawa sa kamay mo, sa tenga mo, sa dila mo, paduduguin ka. Tapos yung dugong yun ang i-offer nila. Parang ang shaman ang nag-i-initiate yung pari nila, yung pinaka-pari nila ang nagaan ng offering. Blood offering lang daw, hindi naman daw sila nagsasacrifice ng buhay. Pero nung lately daw, nung dumating na raw yung mga Aztec, parang nagkaroon na ng human sacrifice. Ang ginagawa daw dyan, usually yung mga slave yung mga slave daw dyan, nag-o-offer daw sila ng isang slave. Tapos, binubuksan yung dibdib, kinukuha yung puso. Tapos yung puso, pinapakain sa mga jaguar. Yun daw ang human sacrifice nila nung panahong yun. Pero yung mga una-unang sacrifice nila, hindi sila pumapatay. Lang sila, nagpo-produce sila ng blood through tang. Kinakatch yung tang, sinusugatan yung tang, yung dila, tenga, ganyan. Nagpapalitaw sila ng dugo sa katawan. Pero hindi sila pumapatay. Lately na lang daw,
nung dumating na yung mga Aztec, doon nagkaroon na ng human sacrifice kung saan talagang namamatay yung tao pag sinasakripisyo nila. Ayan, ang dami nating natutunan mga kababayan. Tapos yun ang sports area nila kung saan nagkakaroon nga ng sport. Ang nakakaano lang dyan, nakaka-amaze yung pag nanalo ka pala dyan, sasacrifice ka pala, papatayin ka, pupugutin yung ulo mo, tapos i-display yung ulo mo dun sa may malapit sa arena, sports arena. Parang trophy. Ganun. So, imbis na matuwa kapag nanalo ka. Pero sa kanila daw, ng time nila, proud daw yun. Proud na proud silang gawin yun. Yung mamatay sila pag nanalo, papatayin. Para daw pag muling nabuhay sila, in the form of goddess na raw. So, kung nagustuhan nyo ang aking video mga kabayan, huwag nyong kalimutang i-like. At please, huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Salamat! Like at the